din natin na tayo magpupuri sa Panginoon ngayon. Amen? Na hindi hadlang ang panahon ngayon para tayo ay manlamig sa Panginoon. Amen? Amen. Sumigaw nga lang ng hallelujah! Hallelujah. Hallelujah, God! We worship you, God, in spirit and in truth, Jesus. Hallelujah! At ang lahat ay kakanta, ibubuka ang ating mga bibig, sasayaw, dahil ang Diyos ay mabuti. Amen? Binigyan niya tayo ng kalayaan para siya ay ating papurihan, pasalamatan sa lugar na ito. Hallelujah! Palakpak natin mga kapatid. Malaya, 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 malaya. Tayo ay malaya. Malaya, 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 malaya. Sumigaw ang malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Dahil ang Diyos Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang higala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay tinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. sumayaw ang malaya ngayon. Dahil ang kalungkutan, walang lugar dito sa tambayanan ng Panginoon. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Malaya, 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 malaya. Minsan pa, Malaya, 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 malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang higala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. ang Diyos sa buhay natin lagi may ginagawa. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan.
nakaranas ng kapangyarihan ng Panginoon. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang Ang kasalanan kasalanan at ang kalungkutan ay pinawin niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. sa buhay ko. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang hinala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawin niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah, Lord. Nararanasan namin ngayong Panginoon ang iyong kapangyarihan, ang init ng iyong presensya. Lord, ikaw lamang ang maluwal namin. Kaya kailangan namin, Lord, ang pag-ibig mo. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan Pwede ba mo natin itaas ay na sa mga kamay natin, kapatid? wala sa'yo ay haambing, ang awit ko ay iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, ka, Panginoon. Na langit ang aming nadarama sa iyo. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y may haambing, ang awit ko ay iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, Lord. Ang langit ay hindi doon sa taas, hindi ang langit ay nasa puso namin, Panginoon. Sa iyong presensya lamang. Hallelujah. Ikaw ang aming pupuruhin. Ikaw lamang Yes, ang Lord. pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y may haambing, ang awit ko ay iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y may haambing, ang awit ko ay iyong dinggin. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo'y may haambing, ang awit ko ay iyong dinggin. Sabay-sabay tayo. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking
Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Hallelujah, Lord. Napakasarap magpuri sa'yo, Ama. Ganito ang ikakapaos ng aming buhos, Panginoon. Hallelujah. Woo! Dahil ang biyaya ng Panginoon, laging nakalaan sa atin. Magising pa lang natin, biyaya na yan ng Panginoon. Amen. Dahil siya ay mabuti. Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon. Di ka nagbabago. Yes, hindi siya nagbabago. Tapat kang ang tunay. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Yes, Lord, sa iyong kahabagan, Sa Panginoon. iyong kahabagan. Sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah, Lord. Thank you, God, for your grace, Panginoon. Ako'y namumuhay na higit pa sa mga mapagtagumpay. Matagumpay tayo ngayon dahil nandito Dahil tayo. sa'yo, Jesus. Yes, Lord, dahil sa iyo, Kaya Panginoon. naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Yes, Lord. Sa iyong kahabagan. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa Panginoon, yung amin. biyaya dyan. Sa sayaw, sa tuwa, at pasasalamat, tatalon sa gala, papupurihan ka. Sa sayaw, sa tuwa, at pasasalamat, tatalon sa gala, papupurihan ka. Sa sayaw, sa tuwa, at pasasalamat, tatalon sa gala, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang Hallelujah. ako Lord, sa biyaya mo lamang, Panginoon, bakit Sa kami nabubuhay? biyaya mo lamang Sa biyaya mo, bakit kami nakakapagpuri ngayon dahil binigyan mo kami ng lakas ng katawan? Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya
Napakasarap magpuri ngayon sa Panginoon. Yung panahon ngayon, parang panahon lang din yan ang buhay natin. May season na okay, may season na hindi. Pero isa lang yung season na laging mabuti sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen? Hallelujah, Lord. Thank you, God, sa biyaya mong Panginoon na kami nakakatayo, kami nakakapunta sa bahay panambahan, Panginoon. We're longing for your presence, God. Your presence alone, Panginoon. Hallelujah. Kahit kami, Panginoon, ay hindi enough ang aming mga skills, Panginoon, ang aming talent, God. Pero alam ko, Panginoon, small efforts, still efforts pa rin sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sabi nga dito sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, "But he said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power will rest on me." Minsan sabihin natin, Lord, hindi ko to kaya. Lord, kahinaan ko to eh. Pero ang sabi ng Panginoon, anak, gawin mo lang. I will show my power. Sa mga weaknesses natin, mag-go pa rin tayo dahil ang Panginoon doon siya magre-reveal. Ang hindi mo kaya, anak, kaya ko. Hallelujah! Lord, thank you, God, sa mga weaknesses namin, Panginoon. You are our fortress, Lord. Our strength, Lord. Hallelujah! Kahit kailanman, hindi tayo papabayaan ng ating amang nasa langit. Hallelujah, God. Dahil ang kanyang biyaya ay laging nakalaan sa atin. Hallelujah. Thank you, God. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habang at wagas mo pagsinta. Tayo yun. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pag-ukulan ng habang at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap niya tayo, mga kapatid. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan, makatwiran siya, mga kapatid. Makatwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa supulang biyaya mo. Siya yung manunubos natin para tayo may freedom ngayon. Ang walang salang manunubos at umako ng parusa, nararapat sa akin. Anong habag sa tulad mo, igawat ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumpasan. Niyakap mo ako sa aking
pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Lord, kung may utang na loob kami, Panginoon, sa'yo lamang, Ama. Sa'yo lamang, Ama, dahil nagkaroon kami ngayon ng buhay na ganap at kasya-siya. Dahil sa'yo, Panginoon. Sa'yo kabutihan, Panginoon. Hallelujah. Oh, Diyos. Oh Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kapagdaran, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, oh Diyos, pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukulang biyaya mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong likha'y luluwalhati ka. Napakabuti mo. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay mo'y kapag napakabuti mo. Pwede mo ba sabihin niya, mga kapatid? Lord, napakabuti mo, Panginoon. Noon, ngayon, hanggang kailan pa man, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Tayo likha ng Diyos. Paano natin titingnan ang ating Ama na nasa langit? Sa kanyang kabutihan sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin lahat. Lord, hindi ito enough. Our worship is not enough, God. But you want to transform life for you, Panginoon. Na mabuhay kami ng kagaya ng sa'yo, Lord. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat
iyong likha'y luluwal at napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Hallelujah, Lord. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na isigaw ang kabutihan mo sa buhay namin. Hallelujah. Lord, sa iyo lamang ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maulan na linggo sa inyong lahat. Minsan pa palakpakan natin ang Diyos na buhay. Okay? Nabasa ako ng ulan. Okay. Excited po ba ang lahat? At sige, congratulate mo nga yung katabi mo dahil ang daming, hinarap na labanan, lalo ng higaan. Yung mainit na sinangag at masarap na tuyo na may kape. Hindi po ba? Pero lahat tayo narito dahil mahal natin ang ating Panginoon. Amen. Sige, malakas sa palakpak. Lahat na nagmamahal sa Panginoon. Hallelujah. And I'm so excited today. Talagang sabi ko, Lord, paarawin mo naman, Panginoon, dahil na po ay nabibless sa ating mensahe sa araw na ito. Amen. We are continuing our series for the month of August, which is The Evidence. Everybody say, The Evidence. Okay, I am a living proof. Okay. So for the second part, ito pang pag-aaralan natin, salient transformation. Ano ba yung salient na yan? Okay, mamaya po, papaliwanag ko po kung bakit iyan ang title natin. Kung kayo po ay nandito last Sunday, sinimulan po natin ang ating serye. We are focusing in the books of James. Okay, sa libro po ni Santiago. Okay, at kung kayo po, na-miss po ninyo yung first part, meron po tayong social platform sa YouTube po. Naka-upload na po iyon. Please do subscribe in our YouTube channel, COG Angono. At marami po kayong mga preaching na pwede ninyong balikan. Amen po ba? And to support our multimedia team. Okay, kung kayo po ay nandito last Sunday na ipaliwanag po sa atin na mabuti ni Santiago sa unang kapitulo, na kung saan ang pagiging Kristiyano ay hindi nakukuha lang sa salita. And never sa attendance lang. Amen po ba? Kundi ito ay nakikita at lumilitaw sa atin sa paanong paraan kung mayroong tayong mga pagbabago sa ating mga buhay. So, tinutukan ni James o ni Santiago ang mga Kristiyano during that time na ano man ang inyong pinagdadaanan, hindi iyan maging dahilan upang hindi makita si Kristo na tinanggap mo sa iyong buhay. Amen. At sanabi rin na ang totoong pananampalataya at ang totoong merong relasyon sa Diyos ay dumadaan sa maraming pagsubok. Tama po ba? Pero kung ikaw ay tunay na Kristiyano, binago na ni Lord ang iyong pananaw na ang pagsubok na iyong pinagdadaanan ngayon, hindi iyan parusa o hindi iyan na nagsasabi, nagalit sa iyo ang Lord, kundi ang mga pagsubok,
may mga pagsubok tayo, pero di ito para tayo pabaksakin, kundi para tayo ay palaguin. Amen po ba? Sige po, kung naniniwala kayo dito, amen. Yan po yung first part natin dahil po sa totoo lang ang pitfall po na maraming Kristiyano na akala na marami kung tinanggap mo na ang Panginoon as if our salvation is like a ticket. Everybody say ticket. Ticket. Parang toko na yun, papuntang toko na yun. Everybody say, ticket. Okay. Ang salvation natin, akala natin na, tinanggap ko na ang Panginoon. Okay na ako, may ticket na ako. Parang iyon ang tingin ng maraming Kristiyano na pag tinanggap na natin ang Panginoon. Pero hindi natin alam, maraming tayong, hindi lang iyon ang prioridad ni Lord sa atin. Yes, God wants us to be saved, pero little did we know, marami pa palang gustong gawin at iparana sa atin si Lord habang tayo ay nandito sa mundo. So kung tutuusin, hindi lang basta iligtas ka o mapunta ka ng langit. Okay? So sinabi mo na, may ticket na ako, papunta ng langit. Kasi kung ako ang tatanungin nyo, kung ang tunay talaga na, ang unang purpose ng Lord talaga na pag tinanggap mo siya, mapunta ka ng langit, di sana nung pagtanggap mo sa Kanya, namatay ka na kaagad. Tama po ba? Kasi, tinan mo tinanggap natin ang Panginoon, pero habang lumalakad tayo dito sa mundo, marami tayong pinagdadaanan and sometimes, yung mga problema na yan, iyan minsan, kung mali ang ating pagtingin sa trials, iyan ang magpapalayo sa iyo sa Lord at marami mga Kristiyano nagbabackslide. Dahil ito po ang katotohanan, pag ang tao dumating na sa maraming kahirapan sa buhay, ang unang binibitawan ay ang relasyon sa Panginoon. Hindi na nagcha-church, hindi na nagpe-pray, hindi na nagbabasa ng Bible. Tama po ba? So, ang ibig sabihin nito, ang goal ng preaching na ito, mga kapatid, so sabi to, ang aim or goal ng preaching na ito is to understand that God is not only preparing us to go to heaven, but to experience heaven even we are here in this world. Kaya minsan, hindi natin naiintindihan. Kaya pag akala mo, may hawak ka na ng ticket, you will do everything. Akala mo, para hindi mo wala ang ticket sa iyo, yes, you will attend, you will pray, you will read the Bible. Lahat gagawin mo. Akala mo lang just to hold the ticket. Pero hindi mo alam, bukod sa ticket na yan or salvation, marami pang gustong iparana sa iyo si Lord. Na gusto ni Lord na habang buhay ka at nandito ka sa mundo, hindi mo ma-miss ang mga bagay na yan and you will enjoy your journey as a Christian. Maraming namimiss ang maraming Kristiyano dahil hindi naiintindihan ang mga bagay na ito. Kaya nga, konting problema lang, tinatalikuran na ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga minsan, pag dumanas ang problema, kahit tanungin mo ang iba, pag walang problema ang isang tao, ano priority mo? Seek first the kingdom of God. Okay. Pero subukan mong tanggalan mo ng trabaho yan, tanggalan mo ng blessing yan. Anong unang gagawin yan? Di ba? Kasi sa totoo lang, ito po ang ating priority, our self-preservation. Tama po ba? Na minsan, pag marami na tayong pinagdadaanan, hihiwalay muna tayo. Siyempre, uunahin ko muna sarili ko. Marami nga ang problema. Uunahin ko pa ba yung pagsisimba? Dami ko nga asik ko siya. Dami ko kailangan harapin. O tama po ba? Pero, gustong ipaliwanag sa atin ni Santiago, yung kagandahan loob ng Panginoon, the goodness of God, gustong ilatag sa atin ni James, is beyond our self-preservation. Hindi ka nakaplano, hindi ka nakadisenyo para lamang sa sarili mo. Para lang sa sarili natin. May maganda pang plano ang Panginoon. Okay, so pag-aralan natin. So the letter of James, ito po ay intended for the 12 tribes of the Jews. Ibig sabihin, ito po yung mga Hudyo during that time na nagkalat. So ito po, if you're familiar with the Jewish diaspora, ito po yung sinasabi. Pag sinabi pong diaspora, it is a group of people that is scattered. Okay, nagkawatak-watak sila. Amen? From the original hometown to other places.
Okay? So, iyan po sinasabing Jewish diaspora. Ito yung sa panahon na kung saan yung maraming mga Hudyo ang nagkalat kung saan-saan. Bakit? Bakit sila nagkaganon? Because they were rejected, persecuted, at sila ay sila yung injustice, nararanasan nila because of their faith. Amen po ba? Okay, so sabi doon, written for the Jews, and during that time, ano daw ang kalalagayan ng mga sinulatan ni Santiago? They were dispersed, they were distressed, and they were discriminated. Okay? So dahil Kristiyano sila, hindi patas ang trato sa kanila. Can you imagine that? Nano ka na sa kahirapan, pero meron pa tapos bubulihin ka pa. Napakasakit yun. Kaya nga, kung sa natural instinct ng isang tao, pag nararanasan mo ang mga bagay na yan, syempre, ang natural sabihin mo, i-isolate mo sarili mo, teka lang, gusto ko ng kapayapaan, I want to be alone, okay? Gusto kong magsarili. O sometimes, huwag mong hintayin. Nasabihin sa'yo ni Lord, sige anak, diyan ka muna. Preserve your peace. Huwag ka munang magtago. Hindi yan ang sasabihin sa atin ng Lord. At ganon din ang sinasabi ni Santiago sa mga Hudyo na ito na nagkalat. Ang sabi niya, yes, nararanasan yung mga bagay na ito, pero huwag niyong isipin ang sarili niyo. Makihalubilo pa rin kayo at ipakita ninyo sa lahat ng tao na may Kristo kayo. Dahil kung ano ang naranasan ninyo sa ating Panginoon, iyan ang gagamitin ng Diyos para magbago ang maraming tao. Wow. Parang giniginawang palakpak ka. Sabi ng Santiago, hindi ko about distress at discriminated kayo, iyan na magiging excuse nyo para hindi na kayo mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi may mga tao talaga na, bakit ka nagkaganyan? Bakit ganyan ang pinagagawa mo? Laki-laki ng problema ko. Sabi ni James, wag. May Kristo ka eh. Hindi dapat yan excuse sa'yo na hindi ka mamuhay na sinasabi sa iyo ng ating Panginoon to give a godly and holy life. Kasi nga, ang gustong sabihin sa atin na Santiago, dahil ikaw ay living proof. Sabi mo sa katabi mo, living proof ka ni God. Sabi ba? Talaga, tamad na tamad, inaantok pa talaga. Okay, sabi doon. Kasi po, kung tayo, sarili natin, ang priority natin is to preserve ourselves. Kung meron tayong pinagdadaanan, pero si Lord, ano ang priority niya? Kung sakaling dumadaan tayo sa ganitong sitwasyon, ang purpose sa atin ni Lord ay okay, pagbabago. Kaya minsan sabi mo, Lord, kailan mo bababagoyin itong asawa ko? Kunin mo na lang kaya. Hindi. Alam mo bakit? Teka lang anak, hindi ko man kunin yan. Ginawa ko yan dahil gusto kong baguhin siya at gusto ko rin baguhin ka. Amen. Ganon din sa Lord, ayoko na itong boss ko. Ayoko na itong trabaho to. Ay, hindi ka alisin dyan. Kasi ikaw ang gagamitin ni Lord para ikaw magbago at ipakita sa kanila nagbuhay at kumikilos ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Okay? So, kaya minsan din, mga kapatid, kung tayo ay may pinagdadaanan at hindi pa natatapos, malamang, hindi pa nakikita ni Lord ang pagbabago sa atin. Because ito ang priority ni Lord sa atin, ang baguhin tayo. Amen po ba? So pag-aralan natin, because the greatest blessing in your life is the transformation that God is working in you and through you. Pag naranasan mo na binabago ka ng Diyos, doon mo makikita at marirealize kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon. Maniwala ka. Alam mo yun, na parang pag nakita mo yung dati mong ginagawa, pambihira, ganyan pala ako dati. Mabuti na lang, pinagtiyagaan ako ni Lord. Hindi ba? Doon mo makita unti-unti na, Lord, salamat talaga kahit naging pasaway ako. Pero Lord, sobrang tiyaga mo sa akin. Di ba? Iyon yung magiging mo at para sa akin, greatest blessing yun. Na ikaw ay baguhin at ikaw ang gamitin ng Panginoon para mabago din ang iba. Hallelujah!
Okay, so paano ba yung pagbabago na yan? James, turo mo nga sa amin, paano ba mag-transform? Okay, so pag-aralan natin, i-continue natin to sa James 1:19. Sabi doon, know this, my beloved brothers, let every person be quick to, again, quick to, slow to, wow, okay. Kasi nga po, ito ang katotohanan. Paano mo i-describe ang isang tao na may pinagdadaanan? Okay. Sa natural na tao. Ewan ko lang kung kayo, kung tayo hanggang ngayon, ganun pa rin. Okay, sa natural sa ating mga tao, ito daw mga characteristics sa mga taong may pinagdadaanan. Slow to hear. Ang hinang mang pandinig. Lalo na pag sinisingil mo, yung ano yun? Ano yung sinasabi mo? Minsan hindi lang bingi, nabubulag pa, nasa lubong mo na hindi ka papansinin, hindi ba? Di ba, slow to hear, na kahit sabihin mo sa kanya na, alam mo, mahal ka ng Panginoon, hindi ako mahal ni Lord, kung mahal ako ni Lord, bakit ako ganito? O, di ba? Eh, alam niyo minsan, pag nagka-counsel kami ni pastor, minsan, hinahayaan mo na naming humupa eh. Kasi alam mo, sa taong maraki ang problema, marami pinagdadaanan, kahit anong sabihin mong magagandang salita, hindi niya tatanggapin yan. At hindi niya papakinggan yan. Tama po ba? Iyon yung natural sa mga tao, sa atin, di ba? Slow to hear, parang ang hina ng pandinig. Ang ganda na sinasabi mo, ini-encourage mo, pero sa kanya, baliwala, friend, nandito lang ako. Nandito, ano ka dyan? Ayaw, I want to be alone. O, di ba? Sinasamahan mo na, ayaw niya pakinggan, yung maganda sinasabi mo. Isa pa, quick to speak. O, di ba? Daldal ng daldal. Ang sabi ni James, huwag tayo masyado. Kasi nga, pag tayo ay nadadala ng ating emosyon, sa ating pagkasalita, minsan kung ano-ano nasasabi natin. At minsan din natin alam, nakakasakit tayo ng damdamin ng ibang tao. At iyan yung mga taong may pinagdadaanan. Daldal. At minsan, naghahanap pa yan ng mga tao na, uy, kausapin mo ako. Tapos magaan siya, alam mo, hindi ginawa ko naman alam, di ko alam mo pagkukulang sa akin. O, di ba? At pinakahuli, quick to get angry. Galit, bilis magalit. Konting bagay lang. Bakit may baso dyan? Bakit may ano dyan? Eh, siya naman nakaiwan ng baso. Di ba? Kasi, pinapairal lahat. Ito yung natural, ha? Ito yung natural. Sabi doon sa mga pinagdadaanan, kaya kung may kakilala kayo niyan, pagsabihan mo, meron Diyos. Slow to hear, quick to speak, quick to get angry. Pero ano ang bilin sa atin ni James? Sabi doon sa verse 19. Ang sabi ni James, kung talagang may Kristo ka, kailangan kahit may pinagdadaanan ka, ano yun una? Mataman ka pa rin, makinig. At dahan-dahan ka sa pananalita mo. At mabagal ka sa pagkagalit. Bakit niya sinabi ni James na kahit anong kalaglagayan mo, mahirap man ang sitwasyon mo, ito pa rin ang gawin mo. Kasi nga, ang sabi niya, for the anger of man doesn't produce the righteousness of God. Dahil sinasabi ni Santiago na kung may mahirap ka ng sitwasyon, marami ka ng problema, tapos mainit pang ulo mo, mas lalala ang problema mo. Ano maipoproduce niyan sa'yo? Ang maipoproduce niyan sa'yo, lalong mawawala ang kapayapaan mo. Lalong maraming tao ang magagalit sa'yo. O sa mga mag-asawa, na imbis na may problema, imbis na magtulungan, nag-aaway. Kasi nga, salita ng salita, mabilis magalit. So, imbis na ma-resolve ang problema, lalong lumalala. May problema na kayo sa pera, may problema pa kayo sa relasyon. Kasi hindi kayo nag-iimikan. Dati, ang sweet-sweet nyo, magsabay kayong kumain sa isang plato pa. Dahil nag-away kayo. Dahil lang patis ang ginamit at hindi asin. Ano mo yun? Sabi ko, dapat asin. Dahil lang doon, wala na, hindi na nag-imikan. Napakalit ang problema. Napunta na lang, hindi nag-imikan. Isang linggo, hindi mag-iimikan. Kaya pag naglalaban, nagdadabog. Naghuhugas sa plato, nagdadabog. Imbis na walang problema, lahat ng plato nabasag. Ano ngayon? Bibili ka ng bago. O, di ba? Nandagdagan ang problema mo. Kaya sabi ni James, kung gagawin ito, magpuproduce sa'yo. Dadagdagan ang problema mo. Pero, pag
ikaw quick to hear, slow to speak, and slow to anger, it will produce the righteousness of God. Sabi nga dito, kahit na may problema ka pa, hindi yan magiging excuse para hindi makita ang katwiran ng Diyos sa buhay mo. Dahil iyan pala ang magpapalitaw na talagang ikaw ay may Kristo at sinasamahan ka ng Panginoon. Na pag dumadating ka sa mahihirap na mga sitwasyon, doon lalong lilitaw yung katwiran ng Diyos sa iyo. At makikita na maraming tao, alam mo, itong taon to, ang daming problema niyan. Pero tinan mo, kalmadong kalmado. Dahil alam mo sa puso mo, dahil nakikinig ka ng salita ng Diyos, alam mo, may problema ka man, pero merong aalalay lagi sa iyo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. So anong formula to produce righteousness in our life, the righteousness of God? Sabi doon, you have to slow to speak, dahan-dahan, kahit anong sitwasyon mo. And I don't know kung kaya ito ng mga nanay, kasi mga nanay, 20,000 words per day. Kaya alam niyo ang sikreto ni pastor, kaya pagdating sa bahay, hindi ako nagdadadakdak, kasi dito sa church, inaalaw niya akong dumaldal. Kaya pagdating sa bahay, pagod na ako. Kahit may problema, pabayaan mo yan. Pagod ako, napapahinga ako. So, walang ingay sa bahay. O, di ba? Slow to speak, sabi doon. Ang formula, quick to hear, and slow to anger. Amen po ba? So, tuloy natin. So, ano naman ang kinalaman niyan ng quick to hear? Okay? Kasi, tandaan natin to. Bakit kailangan na quick to hear tayo? At ano ang kailangan natin pakinggan? Sabi sa James 1:21, therefore, put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. Okay, medyo nakakalito to. Sabi nyo, kasi pag sinabi kasing implanted word, anong ibig sabihin yan? Ang implanted word, ibig sabihin internal. So, parang sinasabi ni Santiago ay ganito eh. Kasi may natanggap na kayo at kailangan pa kayong tumanggap. O, naintindihan nyo? Kasi may tinanggap na kayo, kaya kailangan tumanggap uli kayo. Kasi sabi niyo, kasi may natanim na sa inyo at kailangan natin na yun, kailangan nyo pang taniman. O yan, naintindihan niyo po ba? Okay, pag-aralan natin mabuti. Sabi niya, huwag dahan-dahan kayo sa pagsasalita at sa pagkagalit at kailangan yung pakikinig nyo, doon kayo mabilis makinig. Kasi nga, meron nang natanim sa inyo. Okay? So yung natanim sa inyo, kailangan ipagpatuloy mo yon. Okay, pag-aralan natin. Pag sinabing internal, ito yung, sino po dito ang naniniwala na sila ay nataniman na ng salita ng Diyos? Pumalakpak nga po. Pero yung implanted word na yan, pag tinaniman ka, ibig sabihin, seed pa lang yan, buto. Okay, naalala niyo yung parable of the sower? May seed. Once na ikaw ay tinaniman, ibig sabihin, buto pa yan. Pero kailangan ng buto na yan, hindi lang manatiling buto, kundi ang gusto ng Panginoon, lumago at mamunga yung buto na yan. At paano tutubo at mamumunga yan? Kaya kailangan tumanggap ka pa ng mga salita ng Diyos. Bakit? Kasi ito po iyon. The word of God that is planted in you is the same word that is needed to nourish it. So yung seed na so pag nakinig ka, nataniman ka ng salita ng Diyos, pero buto pa lang yan. So hindi yan garantisado na kumot nakarinig ka na, okay na ako kay Kristo. Hindi yun sapat. Ang sabi ni Santiago, huwag kang manatili, huwag mo nga hayaan na manatiling natanim sa iyo hanggang buto lang. Kailangan tumanggap ka pa na magpapatubo at magpapalago at walang iba kundi salita din ng Panginoon yun. Amen po ba? So, ibig sabihin nun, yes, you receive the word, kaya hindi lahat ng nakikinig lang yan, hanggang doon lang. Kaya minsan mapapansin mo, ba't ito, ang tagal-tagal na, ang ma-attend ng church, lagi nakikinig ng word, pero walang pagbabago. Kasi, tumigil siya sa pagtanggap ng salita para tumubo at magbunga ang buto na yon.
ang gusto ng Panginoon, lumabas yung bunga ng itinanim niyang buto sa atin. Hindi lang yan itinanim na salita ng Diyos, kundi may itinanim na rin na kapayapaan sa puso natin. At tutubo iyan, lalabas yan, magbubunga yan. Kaya nga pag oras na may pagsubok ka, dahil namunga, dahil receive ng word. O, tinan ninyo ha. Ano ba, tumanggap ka ng word, may seed ka ng peace. Pero tumigil ka. So, anong gagawin mo? Pag may problema, kung anong gagawin mo? Magagalit ka, mag-ano ka. Pero, pag ikaw may problema, umattend ka pa rin ng church, nakikinig ka pa rin ng word, so, imbis na magalit ka dito, tapos nareceive ka, ay, ganun pala si Lord. Hinahayaan pala niya yung trial sa akin para pala lumago ako. Lord, salamat. Hindi ka na magagalit kasi naintindihan mo. Kaya nga, ang magpapalago din sa seed na yan, salita din ng Diyos. Kaya ang payo ko sa bawat isa, mga kapatid, huwag tayong tumigil sa pakikinig at pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Okay? Para lalong tumubo. Kasi pag yan natin lang tumigil, buto pa lang yan. Walang bunga. Okay? Kasi ang tunay na may pananampalataya at relasyon sa Panginoon, nagkikrave yan to hear the word. So yung meron palang quick to hear attitude, makikita mo yan pag ang isang Kristiyano na parang laging gutom sa salita ng Diyos, na kahit sabihin mo may problema ka, may ano ka, pero alam mo, pupunta ka sa church, hindi dahil para kanino, pupunta ka dahil gusto mong makinig ng salita ng Panginoon. So, ito ang isang patunay na may Kristo ka. You are craving for the Word. Nagkakaroon ka ng quick to hear attitude na gusto mo, hindi ka satisfied na hanggang buto lang yan. Kailangan tumubo at mamunga yung salita ng ating Panginoon. That's why you keep on attending. Amen po ba? At bakit daw, ang sabi ni James, therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. Para maligtas. At mga kapatid, once na ikaw ay nakinig, yes, you will be saved, but you have to continue. Hindi sapat na tatanggapin mo ang Panginoon, nakapakinig ka ng once, twice, tapos enough na yon. Hindi ganun ang Kristyanismo. Kaya nga ito, bakit natin tinuturo ang Santiago? Kasi ang pinaka-nakakatakot na mangyari sa isang Kristiyano, na akala mo, pag nawala ka na, akala mo punta ka ng langit. Yung pala, hindi pala. At iyan ang ayaw natin mangyari, mga kapatid. That's why ganun ang burden namin na ituro sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo, tutukan natin ang Santiago kasi ang ganda ng tinuturo ng libro na ito. Kasi nga God's goal for us is to have spiritual transformation because our blessing starts here. Na pag ikaw ay unting-unting binabago ng ating Panginoon, na alam mo yun, makikita mo, makikilala mo ang Panginoon na ang Diyos pala is our great healer, our great provider, our loving Father. Alam mo yun, doon magsisimula na kahit hindi ako pansinin, i-reject ako ng mga tao, okay lang. Ang mahalaga, mahal ako ni Kristo. Tama po ba? Kahit ako hindi i-bless ng aking mga kamag-anak dahil ako may problema, kahit di lang ako tulungan, okay lang. Dahil ang aking tulong ay manggagaling sa aking dakilang pastol. Iyan ang spiritual transformation. Iyan yun. Nagiging iba yung pananaw mo. Yung espiritu mo nag-iba. Kaya nga sabi nung kahit may pinagdadaanan ka, lumulutang pa rin yung katwiran ng Diyos sa buhay mo. Nakikita pa rin na meron kang Kristo sa buhay mo. At diyan nakisimula ang magandang blessing sa ating buhay. Kasi kung nakikinig ka ng Word of God, lalong lumilinaw ang iyong pandinig kung sino talaga si Lord at kung ano ang gusto niya sa buhay mo. Mga kapatid, walang pinakamasarap na maranasan ng isang Kristiyano kundi ang lumakad dito sa mundo na kasama si Kristo. Kaya pag ikaw, nandun na yun, namumunga na sa'yo, na dati pala desisyon ka. Nagdidesisyon ka, ito gusto ko dito ako masaya ito ang gusto kong gawin Pero ngayon, meron ka ng consciousness na sasabihin mo, Lord, ito po ba ang gusto mo sa buhay ko? Diba? Pag magdidesisyon ka, sige, pag-pray ko muna. So, nandun na. At
kaya nagiging maayos ang buhay mo dahil alam mo, di ba, kailangan natin ng ating Panginoon. Ngayon, ang sabi ni paano tayo magiging quick to hear? Sa ating pakikinig, ano ba ang dapat natin maging attitude? Ang sabi sa James 1:22, okay, pag tayo nakikinig, but be, again, hindi ka lang basta makinig, kundi maging doer ka ng salita and not hearers only, deceiving yourselves. So sabi ni Santiago, na pag nakikinig naman kayo, dahil para sa kay Santiago, ang tunay na may Panginoon, nagkakaroon siya ng quick to hear attitude, at the more na nagiging hungry siya, lagi siyang gutom sa ating pag nagkikrave siya lagi ng Word of God. At bakit niya ginagawa yon? At ang sinasabi niya sa kanyang sarili na, Lord, hindi na ako magdidesisyon sa sarili ko. Dahil ang gusto ko lang sa buhay ko ngayon, na naka-align kung ano man ang desisyon ko, ano ang plano ko, dahil pag naka-align lahat ng ito, Panginoon, iyon ang tiyak na pagpapala sa aking buhay. Amen po ba? Kasi pag si Lord ang gumawa, pag gusto ni Lord, walang makakapigil. Pag ayaw ni Lord, walang makakapilit. At pag ikaw, lagi ka nakikinig sa salita ng Diyos at sinasagawa mo salita ng Diyos, nagiging malinaw sa iyo yung boses ng ating Panginoon. Mga kapatid, our life is determined by the voice that we are hearing. Kaya minsan naliligaw tayo na landas kasi kung ano-ano pinapakinggan natin. Nandiyan yung advice ni, sino ba mga advisor ngayon? Sa amin kasi yung panahon nun, si Tia Deli. Si Tia Deli. Di ba? Kung sino-sino mga advice. Ngayon, kung sino-sino mga pinapakinggan natin, motivational speaker. Pero actually, ang mga sina-advise sa atin, hindi naman talaga iyon align sa kalooban ng Panginoon. Kaya kahit anong pag-sumigap natin sa buhay, wala pa rin nangyayari. Pero ikaw, pag ikaw lagi nakikinig sa salita ng Diyos, unti-unti nagkakaroon ka ng desire sa puso mo na, Lord, ito ba ang gagawin ko? Naka-align ba to sa will mo? Amen po ba? Okay, ngayon, sabihin dito, real faith consciously hear the word. Okay, so faith, bakit kailangan nating maging doer ng word, mga kapatid? Nawa maging malinaw sa atin ang lahat ng ito at hindi sapat na lagi lang tayo nakikinig because yes, faith comes from hearing, but blessing comes from obeying. Sa isang tunay na mananampalataya, hindi sapat na nakikinig ka lang. Kailangan pag nakinig ka, nakahanda ka sumunod sa sinasabi ng ating Panginoon. Dahil sa ating pagsunod, doon tayo higit na pagpapalain ng ating Panginoon. Amen po ba? Na kahit ano gawin mo, na minsan kung anong gagawin mo, okay, sabi ni Santiago, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror. Nagbigay ng ilustrasyon si James kung ano ba yung hearer na sinasabi. Ang sabi doon, ito daw hearer na ito daw ay parang isang tao na nanalamin. Sino po dito mahilig magsalamin? Salamin. O, lalo na mga babae, di ba? Pag mayroong konting glass, di ba? Sa kotse, sa side mirror ng motor. Pero sabi dito, ano ilustrasyon niya? Para ang mga hearer daw ay mga tao looks intently. Pag sinabing intently, intentional. Ibig sabihin, tinignan naman niya. Tumingin naman sa salamin. At nakita niya, ay, hindi pantay ang kilay ko. Ay, medyo makapal yung lipstick ko. Ay, hindi pantay yung ano ko. O, di ba? Tinitingnan niya, alam niya kung ano diferensya. Alam niya kung ano diferensya. Kaya lang, itong problema. Tinignan niya, he looks at himself and goes away at once forgets what he was like. So, ibig sabihin, tinignan niya mabuti, intentional, nakita niya, makapal yung ano, hindi ba pantay ang kilay, pero natingnan niya, okay, di pantay. Alam mo yun? Ito yung mga tao sinabi, yun pala yung bawal. Bawal pala. Wow. Ganun lang. Ibig sabihin. Wala lang. Tinignan niya lang, pero wala siyang intensyon na baguhin. Walang intensyon na ayusin. Kaya nga, ang description ni James, yung not a doer, ito yung mga hearer, okay? Ang sabi doon, ito daw yung mga passive hearer. Ano yung passive hearer? Pasok dito, labas doon.
Alam mo yon, minsan pipicturean nyo pa yung mga slides na nandito. Tapos hirap na hirap ka pang magpicture. Ang likot naman ito nasa unahan. Teka lang. Pipicture. Di ba? Pero pag tanongin mo sa San Linggo, ano pinag-aralan? Ano ba yun? Ano ba yun? Di ba nakalimutan mo? Nachikahan ka lang ng beshi mo. Nakalimutan mo na yung message. O dahil naging abala ka, nakalimutan mo na. Okay? So sabi doon, passive hearer, because there are two kinds of listeners. We have the passive and we have the active listeners. Pag ikaw ay active listeners, inuunawa mong mabuti, ayun pala yun. Okay? So ito daw yung mga hearer. Ano pa? Forgetful hearer. Nakakalimutan. Wala na. Diba? Napunta lang. Nandito, 2 hours. Tapos panapunta lang ng Jollibee. Wala na. Ang naalala, yung crispiness ng Chicken Joy. Hindi yung sarap ng salita ng Diyos. Ang sarap ng chicken talaga doon. Yung steak doon, grabe. Ang naalala yung sarap ng pagkain, hindi yung sarap ng salita ng Panginoon. Pero ibang taga si O.J. Angono, lagi nasasarapan sa salita ng Panginoon. Okay. Okay, ang hearer, deceive hearer. Ito yung mga nadadaya, okay? Tandaan natin to. Sabi ko nga sa inyo, life is determined but what of the voice that we are hearing, okay? So maging maingat po tayo. So sabi naman dito, yun yung hearer, madali nakalimutan. Tinignan nila, pinakinggan nilang salita ng Diyos, masama pala yun. Okay, masama, okay. Pero wala kang gagawing aksyon. Okay? So sabi naman, ito naman yung mga doer, sabi ni Santiago, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts. Okay, sabi doon. Ano daw describe niya? Doer who acts, mga nakikinig, mga nagsasagawa, mga umaaksyon ng mga Kristiyano, at dahil sa kanilang pagsunod at sa kanilang pagsasagawa ng salita ng Diyos, he will be in his doing. Kaya ito sinasabi ko, hindi sa pakikinig lang. Kaya mga kapatid, please don't stop hearing the Word of God. Ito yung mga nakinig na salita ng Diyos, pero resolved sa puso nila na, Lord, bawal pala yun. Sige Lord, bibitawan ko. Masakit yun. Mahirap yun Lord. Pero gagawin ko. Dahil gusto ko Lord na makita ka at mag-glorify ka sa buhay ko. At doon dadating ang malaking blessing sa atin dahil sa pagsunod sa atin sa Panginoon, na dahil sa sakripisyo natin, because sa blessing na yan, doon mo matutunan na magpaka-humble at matutunan mo mag-surrender sa Panginoon. So pag ikaw nakikinig, it's not enough na pakikinggan mo, mabibless ka, ma-inspire ka, ma-encourage ka. Hindi yun. Dapat pupunta yun, magre-resulta yun, na gagawin mo. Gusto mo sa puso mo na masunod ang sinasabi ng Panginoon sa buhay mo. Na hindi mo lang basta titignan, hindi mo lang papakinggan, kundi pag-uwi mo na sa bahay, pag-aaralan mo ulit, babasahin mo ulit ang Santiago. Okay, because it is in English, basahin sa Tagalog. Ito pala yung sinasabi. Yun palang ibig sabihin nun. Tingnan ninyo, pag nagbasa kayo mamaya, pag uwi ninyo, itagalog nyo yun, lalo nyo maintindihan. Lalo magre-rema sa inyong puso ang mga salita ng Diyos. Hindi po ba? Kaya napaka-importante yan mga kapatid. Bakit gusto ng Panginoon na tayo maging doer? Because ang gusto ni Lord, magkaroon tayo ng salient transformation at hindi silent transformation. Ano po ba yung salient transformation? Pag sinabi pong salient transformation, it means noticeable, observable. Ang gusto ni Lord, hindi lang ikaw nakakakita at nakakaalam na may nagbabago sa iyo. Kundi gusto ni Lord, lahat ng tao nakapaligid sa iyo, nakikita, nagbabago ka at napapatunayan, buhay at kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Palakpak po ng tinatamad yan. Malakas sa palakpak para sa Panginoon. Yeah. Hindi po sa akin yan. Kung dalawa lang po malakpak, okay lang sa akin yan. Pero tanda po natin, every time that you are inside the church, whatever we do it for the Lord. Okay? Kaya kung ano gagawin nyo, doing natin na may buong puso. Kung papalakpak, hindi yung... Hindi sa akin yan. Kung sa akin yan, okay lang yan. Kahit di na kayo pumalakpak. Pero tandaan natin, ang tinataas at pinapalakpakan natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. So sabi doon, salient means noticeable. Kasi mga kapatid, tingnan nyo naman si Lord.
pag si Lord gumawa sa atin, pag si Lord sinabi niyang pagagalingin ka niya, hindi ba may ebidensya? Tama ba? Kaya ka nga nakapunta dito kasi pinagaling ka ng Panginoon Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay pagpapalain, may ebidensya. Bakit? Nababago na kinakain mo. Nababago na yung pananamit mo. Nababago na yung mga lugar na pinupuntahan mo. May ebidensya. Kaya ang gusto rin ni Lord sa atin, kung talagang nataniman ka ng salita ng Diyos, tinaman ka ng kapayapaan ng Diyos, kung tinaman ka ng biyaya ng Diyos, kailangan lumitaw din yun. Ipakita mo na talagang kumikilos ang Diyos. Huwag mo yan itago lang na sa sarili mo lang. Kaya nga sabi ni James, kahit kayo dispersed, distressed, discriminated, huwag kayong magtatago. Huwag niyong i-isolate sarili niyo. Makihalubilo kayo. Show up. Magpakita kayo. Dahil marami kayong naranasan buhat sa Diyos at kailangan makita na maraming tao yan sa ngayon. Amen. Maraming tao ngayon, walang pag-asa. Naghahanap ng pagbabago. Lahat ng tao sasabi, wala na atang pag-asa, wala nang pagbabago. Pero pag ikaw, nakita ka, ay, oo, meron. Pwede. Ito nga, nagbago Dating masama to Dati maramo to ngayon pagbigay. Tumutubo ang pag-asa sa puso ng mga tao. At sinong gagamitin? Ikaw na niligtas ng ating Panginoon. Sabi doon, but the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer, who forgets but a doer who acts, he will be blessed in his doing. Now, the word highlighted na looks, ano po ba yon? Sa mga doers daw, ito daw tinag nila. Pag sinabing looks, ang looks na yan, yung word na looks na yan, it comes from the Greek word parakipto. Nang ibig sabihin, a deep and absorbing look. Alam mo yun? Yung hindi ka lang basta titingin, yung parang halimbawa, nandyan yung giraffe. Gusto mo talaga makita ng talagang, kukuha ka pa ng tuntungan, tapos tutungtong ka pa, ay, ang haba nga ng leeg. Ito yung looks. Ito yung looks. Sabi niya na, hindi ka lang basta titingin sa salita ng Diyos, kundi, you will be enticed. You will be mesmerized. At ang titignan mo, ibang tingin mo sa salita ng Diyos kasi maraming tao ngayon at tingin sa salita ng Diyos, ayoko makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Ang daming bawal. Para sa kanila, ang Bible, books of commandments. Bawal yung ganito, bawal ang ganito. And the same thing na nangyari sa ating Panginoon. Nung siya'y nagkatawang tao, nadatnan niya ang mga Hudyo, ganyan. Parang helpless sila, parang haras sila. Kasi ang dami-dami tinuturo na mga tips, mga Pharisees. Kasi mga Pharisee tinuturo ang commands 1 to 630. Kasi bukod sa Bible, meron silang Mishnah, meron silang Talmud. Batas, 630 na batas para mag-gain mo yung favor ni Lord. Pero sabi ni Lord, hindi. Ang kailangan lang, pag may nabasa ka, isa puso mo, o nawain mo, isagawa mo. At pag may problema ka, palitawin mo. Palutangin mo. Yung itinanim sa iyo ng Panginoon. Kung tinaniman ka ng peace, palutangin mo. At doon mo makuha ang pabor at righteousness ni Lord sa buhay mo. At doon maa-attract sa iyo ang Panginoon. Nasasabi ng Diyos sa iyo, grabe tong anak ko. Kahit mahirap ang sitwasyon niya, kalmado lang siya. Dahil nakikita ko sa puso niya, nandito ako lagi sa tabi niya. You have to look the word intently. Kasi ang tunay na Kristiyano, hindi sapat sa kanya na nataniman lang siya basta. Kasi hanggang ngayon, mga kapatid, buto pa lang yan. Kailangan palaguin mo yan. Palutangin mo yan. Kailangan may bunga yan. We always complain. Kailan ba magbabago tong gobyerno? Kailan ba magbabago? Actually, hindi mababago yan. Huwag ka maghanap ng pagbabago kung ikaw mismo hindi ka nagbabago.
Kung ako tatanungin nyo, you have no right to ask for change to other people kung ikaw mismo hindi ka pa nagbabago. Nagtataka tayo, kailan ba mababago yung graft and corruption? Saan ba nagsimula ang graft and corruption? Hindi ba sa bahay? Mga estudyante, di ba? Mama, pengi 100, may project kami. 100, 50 pesos lang ang project mo, ginawa mo 100. Overpricing yan. Oh, mga asawang babae. Mahal, may babayaran ako, 1,000. 500 lang yun. Oh, huwag na kayo magsikuhan. Ikita ko kayo. Sisukuhan pa kayo eh. Hindi ba? Saan nagsimula yan? Kaya nga, don't expect a change kung hindi tayo nagbabago. Kapatid, ang makapagbabago lang dito sa mundo ay ang mga taong binago ng ating Panginoon. The work of God's Word is to set us free and see the image of Christ in us. Sa mga tunay na Kristiyano, paano nila tinitignan ang salita ng Diyos? Ang tinitignan nila salita ng Diyos, hindi yung guwapo o magandang preacher. Hindi yung mataba o sexing preacher. Hindi yung sikat na preacher. Ang focus nila ay sa salita ng Panginoon. Na kahit sino nakatayo dito, you are craving not for the person, you are craving for the word. Kaya dito sa COG Angono, we are assuring you, hindi tao ang itinataas dito, kundi ang Panginoon at ang salita ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ang makapagbabago sa atin at ang Panginoon ang tunay na magpapala sa atin. So wag niyong tignan, ay si ano pala, ay hindi, ayok, hindi. Sabihin nun, kulang ka pa. Buto pa lang nakalagay sa'yo. Kasi ang tunay, you are craving. Hindi sapat sa'yo ang Sunday lang na makikinig ka. You are craving. You will attend the fellowship. Bible studies. Attend ka, discipleship. Kasi you are craving for the word dahil alam ko yung salita ng Diyos, iyan ang mag-aayos ng buhay ko. Dahil iyan ang trabaho ng Panginoon. Maintindihan mo na pag ako'y nakikinig ng salita ng Diyos, dito pala magpapasimula na mapapalaya ako. Mawawala ang takot sa puso ko. Hindi ako magwo-worry for the future. Bakit ako magwo-worry sa future kung ang may hawak ng future ko ay ang Panginoon? Hindi ako matatakot kahit magtaas ang gasolina. Hindi ako matatakot dahil wala akong sasakyan. Hindi ba? Iba takot na takot. Ang taas na naman na ano. May sakyan ka ba? Wala. Sila yung takot na takot. Yung mga may sasakyan, yung may sakyan, di natatakot eh. Ikaw takot na takot. Ang taas na naman na ano. Wala ka naman sasakyan. Ano ba? Huwag ka magpapanik agad. Sa totoo lang, pag ikaw nakalaya sa lahat ng takot, mawawala ang iyong paningin sa sarili mo. Kasi kung lagi kang occupied din sa sarili mo, hindi ka lang mabate, hindi ka lang makamayan, nagtatampo ka na, hindi ako mahalaga sa Kanya. Ano naman? Ang mahalaga ka kay Kristo. Kasi binigay niya ang buhay niya para sa'yo. Actually, iyan lang talaga nagpapagulo ng buhay natin, patay na stress. Pero kung totoo sila, pagbabasahin mo sa salita ng Diyos, makikinig ka, totoong maliliwanagan ka eh. At pag naliwanagan ka, magiging tama desisyon mo, magiging tama ang aksyon mo, magiging tama ang pagpipili mo, at ganun magkakaroon ka ng tunay na kapayapaan sa buhay mo. Kaya kanina, di ba, our priority is self-preservation, but God's priority is transformation. Baguhin ang ating isip, baguhin ang ating pananalita, baguhin ang ating gawa.
Dahil sa pamagitan noon, doon tayo tunay na mapapalaya. At pag nakita ng mga tao na sa kabila ng mga problema na yan, payapa ka, di ba? Doon mo lalong ma-attract ang maraming tao para lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, the same thing that happened, yung sinabi ni James, alam niyo po ba may sinabi rin ng ating Panginoong Jesus na siya'y dumating dito sa lupa? Nung siya'y nagkatawang tao, nang madatnan niya ang kanyang mga tupa na helpless and harassed, at sabi ng Panginoon sa John 10:10, binigyan niya ng pag-asa. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. Ang sabi doon, Christ doesn't just offer eternal life, but also abundant life. Kaya ito sinasabi ko, that you will enjoy your journey as a Christian. Dahil alam mo, hindi lang pagpunta sa langit ang purpose ng Lord sa iyo na kahit nandito ka sa lupa, sasamahan ka ng Panginoon. May enjoy mo pa rin ang pag-stay mo dito. Kahit maraming mga nanggugulo sa iyo, marami nang aasar sa iyo, di ba? Marami nang bubuli sa iyo, you can still have peace. Bakit? Because the Prince of Peace is in you. Ang ating Panginoong Jesus. At iyan ang trabaho ng salita ng Diyos kung ipepenetrate natin sa puso at hayaan natin lumago at tumubo at magbunga. Makikita yan, lilitaw yan, at magkakaroon ng matinding ebidensya yan na totoong may Diyos, buhay ang Diyos dahil ikaw mismo naranasan mo yan. At ikaw ang magiging patutuo ng ating Panginoon. Kaya nawa mga kapatid, kung ang goal ng ating Panginoon ay baguhin tayo, nawa as a true believer of Christ, ito rin ang ating maging goal mga kapatid. Everybody, let us read. Hindi lang, ready, go. Pumalakpak nga ang may ganyang goal. Blessing is not about material things. It's not about promotion. It's about spiritual transformation. Pag nakita mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, Lord, pasaway ako, pero Lord, salamat. Prinomote mo pa rin ang asawa ko. Lord, hindi ako masunurin, pero Lord, salamat. Naging honor pa itong anak ko. Ang pambihira. Sana mga kapatid, ma-realize natin yun, ano? Nasa kabila ng lahat ng ating ginagawang disobedience sa Panginoon, pero si Lord hindi tumitigil para kumilos at magpala sa atin. At doon ka, ito mag-create sa'yo na magkakaroon ka ng cravings kay Lord, na lalo kang makinig kay Lord. Dahil nasasalamin mo sa pamagitan ng salita ng Diyos ang buhay mo. Ito pala ako, pero Lord, thank you. Sana before and after. Noon, na parang mukha kang tukmol. Mukha kang pasas. Pero ngayon, mukha ka ng sariwang ubas, katulad ng katabi mo. Nung unang, dapat pala, nung mga unang first time, dapat pala, Pastor Ben, pag first time comer, mayroong picture, no? Para makita before and after. Nung pumasok sa church ng COG. Pero ngayon, di ba? At yan ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Do not crave for anything in this world, mga kapatid. I'm not saying this kasi nagka-sour graping ako, nasabi, kasi wala ka na. Hindi. Because mismo ako sa buhay ko naranasan ko. I'm enjoying my life today because naranasan ko ang salita ng ating Panginoon. Sinagawa, although hindi lahat perfectly, pero I trying my best na gawin ang sinasabi ng Panginoon. At doon ko nakita, this is the meaning of life. Hindi man ako magkaroon ng malalaking mansyon at may sasakyan na may payong. Pero okay na sa akin, may marshal sa COG na nagpapayong sa akin. Hindi ko kailangan maging asawa ng senador o ng congressman para ako'y payungan. Dahil sa pag-attend ko sa COG Angono, papayungan at papayungan ako.
ito lang kailangan natin sa buhay. Alam mo, minsan, matanggal lang yung mga basura sa utak natin eh. At matatanggal yan pag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kahit anong pagdaanan natin, mga kapatid, tandaan natin, sabi ni Jesus, I came to give you an abundant life. Hindi lang basta buhay yun kundi pinagpalang buhay. Para patunayan sa atin ng Panginoon, ako ang Diyos na kailanman, ako ang yung dakilang pastol, hindi ko kayo pagkukulangin. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, ako ang Diyos na inyong maaasahan at patuloy nakakalinga sa bawat isa sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo, magpasalamat tayo. Pwede ba sa lamig ng panahon, pero pag initin natin ang lugar na ito sa pagpupurik, pagsamba sa Diyos, ang pagmamahal natin sa Diyos, amen po ba? Hindi hadlang ang bagyo para di natin maibigay mainit na pagsamba sa Panginoon. Come on, church. Hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon, Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, Ikaw lamang. Hallelujah! Ikaw nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen. May suliranin man, lagi kang aawitan, Ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa mainit na pagsamba para sa Diyos na buhay. Hallelujah! Biyaya mo sa akin lagi laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Sa dalangin ko
Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na nagsilbing salamin ng buhay ng bawat isa. Lord, marami kaming nakikitang kailangan baguhin sa aming sarili. Pero hindi po namin magagawa ito kung sa ayon sa sarili namin. Pero ang tinitingnan mo, Lord, ang desire namin na magbago kami, Panginoon. Lord, as we continue to surrender our life to you, gawin mo po, Panginoon, ang ayon sa iyong kagustuhan at kalooban sa aming mga buhay. Dahil ang aming pamumuhay dito sa mundo ay nakasalalay sa pagsama mo sa amin, O God. Ikaw ang magdadala sa amin sa tamang lugar, sa tamang panahon, upang ang tunay na pagpapala ay dumating sa buhay ng bawat isa. Pero habang naglalakbay kami, Panginoon, Lord, we're asking, hawakan mo kamay namin, Panginoon. Huwag mo kami bibitawan, Panginoon. Huwag mo kami hayaan na malayo sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, kung kami malayo sa iyo, walang kapayapaan, walang kagalakan. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo pong samahan ang aking mga kapatid. Pumunta sila dito, Panginoon. Yes, some of them, Lord, are distressed, stressed, depressed, rejected, discriminated. Pero Lord, salamat na meron kaming good shepherd that you said in Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako magkukulang, Panginoon. Kulang man ako sa pansin sa ibang tao, pero Lord, ikaw, ang mata mo, dalawang mata mo, Lord, nakatingin sa akin, Panginoon. Inaayawan man ako ng ibang tao, pero ikaw, Lord, hindi mo ako aayawan. Dahil ikaw lamang ang tumanggap sa akin, kahit gaano kadilim ang aking nakaraan. Lord, hindi ka tumitingin sa estado ng isang tao. Lord, tinitingnan mo ay ang aming puso na nagpapakumbaba sa iyo at willing na magpabago sa iyo, Panginoon. And as we raise our hands, sige mga kapatid, ang pagtaas namin ng kamay, Lord, ay ang pagpapakita ng aming pag-surrender sa iyo. Ang pag-surrender namin, Panginoon, and our willingness to obey your word, O God. Because our blessing comes in the obedience of your word. It's not in the Lord, hindi yan sa aming expertise, hindi yan sa aming skills, o sa aming maraming nalalaman, kundi sa aming pagsunod sa iyo, Panginoon. Ang dalangin ko, Lord, na patuloy mo kaming gutumin sa iyong salita, Panginoon. Na mag-crave kami to hear your word. Dahil ang salita mo, Lord, ang tanging maggagabay sa amin kung paano kami mamumuhay ng maayos dito sa mundo. At hayaan mo, Lord, ang aming puso ay masumpungan mo na tunay na sumasamba at naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak, O Lord, na bagamat masama ang panahon, Lord, they have that effort na unahin ka, and you said in Matthew 6:33 na kung unahin ka namin, lahat idadagdag mo sa amin, Panginoon. Nagkukulang man kami ng kapayapaan ngayon, pero Lord, idagdag mo na ito ngayon. Nagkukulang man kami, Lord, ng wisdom, Lord, alam ko, idadagdag mo ito, Panginoon. Nagkukulang man kami, Lord, ng financial or material, Lord, idadagdag mo ito sa iyong mga anak. Because you said in Hebrews 11:6, Lord, you are the rewarder of those who diligently seek you. We thank you, Lord, for every soul that is here today. Bless their life, bless their family, bless their business, bless their career, O God, their work, O God. And especially, Lord, bless our spiritual life, Panginoon, as we continue, Lord, to seek you. At sa sinabi mo, Lord, kung hahanapin ka namin, matsusumpungan ka namin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Dito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah.